Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video nito is mula kay Sir Mike Abe Opinion. So meron itong pamagat na Sara Duterte, nananakot ba? Question mark, mga senador at prosecutor dapat bang takutin? So yan yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin to ng reaction kasi parang about nga daw to sa some kind of blood thoughts or whatsoever, dadaanak ng dugo or whatsoever about sa impeachment niya, no? So tingnan natin to, men, kasi I know for sure tataas yung kilay nyo dito, di ba? So ito yung ito yung some kind trademark ng mga Duterte. So ginawa na naman ni BP Sara, diba? So ginagaya na naman yung tatay niya. So tingnan natin kung ano yung outcome nito. So bago natin simulan, Mike Abe Opinion, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So again, simulan na natin to. Again, may pamagato na Sara Duterte, nananakot ba? Mga senador at prosecutor dapat pang takutin. So Mike Abe Opinions, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Mga kaibigan, ano ba itong sinasabi ni Sara Duterte, Vice President, na bloodbath or pagdaloy ng dugo? Ano ito? Para sa inyo? Diba? Bloodbath daw. So, yan yung trademark nila na parang wala, siga-sigaan. Ay, well, mas kakaiba yung kay Pulong kasi headbutt. Tapos nanalo pa. Ito po ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte kaugnay sa nalalapit na impeachment trial tungkol doon sa 7 article of impeachment laban sa kanya. So, anong ibig sabihin nito? Hindi niya tatanggapin ang proseso? Hindi rin niya tatanggapin kung ano man ang maging resulta? Lalo na kung napatunayan na siyang paglabag sa ating mga batas? Yung bang ibig sabihin? Malamang sa malamang. So, ang advice lang siguro natin, if ever matalo si BP Sara sa impeachment, hindi mamundok na lang siya. Diba? Kasi wala na hindi na siya pwedeng tumakbo Ang sinasabi niyang, pagdaloy ng blood o ng dugo. Ano ito? Tinatakot niya ang mga senador judges? Nako. Tinatakot yung senador judges? Well, si Senator Bato, may sinabi pa naman siya nung mga nakaraan, di ba? Na parang nirebat yun ni Attorney Claire Castro na since sinabi nga nila Attorney Claire Castro, di ba, na dapat yung mga senador huwag maging obstructionist. Tapos sabi ni Senator Bato na sana daw wag umabot sa parang binabantaan daw yung mga senador. So something like that. So sabi naman ni Attorney Claire Castro doon is bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Tapos ngayon malaman-laman natin itong si BP Sara, meron din siyang ganito. 'Di ba? Na bloodbath daw, bloodbath. Dapat i-correct din to ni Senator Bato na excuse me. Dapat sabihin din ni Senator Bato na, grabe, sinabi ni BP Sara na mag-bloodbath yung impeachment tapos kami pa naman yung mag-handle ng impeachment. Sana kinorek din to ni Senator Bato para fair. Diba? Sasabihin na naman ng mga DDS dyan na parang, ano naman kayo? Nawala naman kayo dyan sa mga bloodbath. Figure of speech lang yan or sinasabi lang yan ni BP Sara. Something like that. Ilulusot na naman nila yan sa joke. Grabe, amazing sila. Pwede silang mag-joke ng mga ganyan. Ang 24 na senador? O tinatakot niya ang taong bayan? Anong ibig sabihin nito? Alam niyo kasi mula June 2, next month, magsisimula na po ang initial na pagtalakay ng proseso ng trial na gagawin bilang impeachment trial ang court, ang ating Senado. Dahil tapos ng eleksyon. Elected na sila. Naproklama na po yung bagong 12 senador. Anong ibig sabihin nito? Hindi matanggap ni Sara Duterte na itong dalawang congressman-elect na si Jokno Akbayan at Laila de Lima ng mamamayang Liberal Party List ay isinama doon sa 12 prosecution team? Well, kahit sila naman siguro nagulat yan or kahit ako nagulat nga ako na grabe, pwede palang masali sila de Lima dyan. Si de Lima pa naman yung isa sa pinakatinik sa lalamunan ng mga Duterte. Diba? Tapos ngayon malaman-laman natin isasali. Tapos kita nyo naman, binukay ulit yung issue niya, yung kaso niya. 'Di ba? Parang binaliktad or whatsoever. So, ewan ko lang kung umiyak si Laila de Lima about dyan sa drugs na niya. Na ewan ko kung may opinion ba si de Lima na na political or pinopolitika siya. 'Di ba? Kasi kung meron man, same-same lang sila ng kabila. Pero kung never sinabi ni Laila de Lima na pinopolitika siya,
mahiyahiya naman yung mga DDS dito, di ba? Na kapag may ibinabato sa kanila, agad na hahawak doon sa magical word, pinupolitika ako. Anak ng teteng, nasa politika kayo tapos ayaw nyong politikahin kayo. So, anong gusto nyong gawin? Zumbahin kayo? Matapos nga yung dalawang dating member ng team ay natalo sa nakaraang eleksyon, natural. Dapat palitan kasi 11 ang kailangang prosecutor sa side ng Kongreso. Yung ba ang kinababahala, kinatatakot ni Sara Duterte? Bakit dati wala naman sinasabi siyang ganyan? Pagdalo ng lahat. Bakit ngayon nung Dahil ba natalo? Okay, ngayon ko lang din nalaman. So, in short, kasalanan din pala ng mga DDS kung bakit naipasok sila dilema. Kasi tinalo nila yung yung ibang tumatakong congressman. point na at tinanggap na ni Congresswoman Dilima at Congressman Jokno ang trabaho bilang prosecutors, bilang tagausig sa article of impeachment. Abi, ganito ang sinasabi. Nabasa ba nyo? Nadinig ba ninyo? Yan ho ang lumalabas ngayon. Medyo nakakabahala ba ito? Ito ba'y panlilinlang? Ito ba'y kawalan ng respeto sa Senado? Kawalan ng respeto sa mga prosekutor? O kawalan ng respeto sa proseso ng batas? Dahil ang impeachment naaayon sa saligang batas. At ang Senado talagang dapat mag-trial. Hindi pwedeng pigilan yan. Obligasyon ng Senado na magkaroon ng trial. Kasi nasa kanila na, mula pa noong February, ang article of impeachment na ipinasa ng Kongreso. Wala nang pwedeng baka. Actually, pasalamat pa nga sila kasi umabot pa sa 20th Congress, di ba? Kasi kung hindi, I think may kalalagyan si BP Sara that time Pigil yan. Kung mayroong nagsasabi niyang pipigilan nila, hanggang banta lang yun. Hindi pwedeng pigilan ng Senado ang impeachment trial. Ang dapat gawin ng Senado, magkaroon ng trial at trabahuin nila ang trabaho nila. Hindi trabaho ng Senado na pigilan ang impeachment trial dahil kaalyado sila ng mga Duterte. Kaya yung nagsasabi ng mga senador-elect na kailang pipigilan itong trial, maling-mali yan. Sa kailang sumpang tungkulin. Kasi Tama. Mahiya-hiya naman sila sa balat nila. Nagsenador ka pa. Kaya nga sobrang hate ko dati na tumatakbo lang yung iba para mag-no sa impeachment ni BP Sara, anak ng teteng ko. Like si Philip Salvador, di ba? Panawagan ng mga DDS, iboto natin si Philip Salvador kasi makakatulong siya na hindi ma-impeach si BP Sara. Anak ng teteng, ipapanalo nyo yung senador para lang hindi ma-impeach si BP Sara. So after that, after na hindi ma-impeach si BP Sara, anong gagawin ng taong yan dyan? 6 years. Di ba? Actually, may atraso pa nga kayo Pinanalo nyo si Lito Lapid. trabaho nila sumunod sa saligang batas. Yung pagpigil, pagpapatigil, pagkontra sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo o sino mang impeachable official, yun ay labag sa kanilang sinumpang tungkulin bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Ganun po yun. Kaya huwag kayong paninlang. Ginagawa lang siguro nilang content yan para makakuha ng views at ng followers, pero wala ho yan sa rule of law. Yung pag-iba, pagpapatigil ng Senado sa trial kasi yan ay kanilang obligasyon. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Ang sa atin lang dito is sana, 'di ba? Kasi for sure may magtatanggol kay VP Sara diyan 'di ba? Kahit na sobrang grabe yung mga ebidensya, kahit sobrang bigat ng ebidensya siguro, pero for sure may some kind papanig kay VP Sara diyan. So tignan na lang natin kung paano nila ilusot 'yan. Paano sila mag-reasoning, 'di ba? Or paano sila magbulag-bulagan. Kasi para sa akin, kung halimbawa ganyan, yung mga may recrispiatos na yon, yung mga, yung sa confidential issues ni VP Sara, tapos parang babaliwalain mo lang yun, ewan ko na lang. Diba? Parang, kahit siguro ako, if ever best friend ko si VP Sara, tapos ganun yung mga ebidensya, tapos magnono ako, parang kikilabutan ako sa sarili ko na parang, man, ang hirap nito totoo tong mga ebidensyang to, ang linaw-linaw diba? Tapos biglang magnono ako, maninindigan ako. Parang lilitaw yung pagiging diehard mo lang Kumbaga, parang lilitaw yung mo na wala, hindi ka talaga sa tao. Diba? Kaya nga nung merong si Senator Amy hearing, parang ang weird tingnan, diba, na parang hinahanapan nila ng due process, CFPRRD. Samantalang, yung sa war on drugs dati, wala namang due process. 'Di ba? Mini middle finger pa nga nila yung yung human rights that time
Tapos ngayon, biglang kapag kasi FPRD, dapat meron due process. Diba? Kakainis par. Sunod na pag-usapan, nanawagan na po si Pangulong Marcos Jr. Yung isong politika at eleksyon, isa-isang tabi na raw, sabi ng Pangulong Marcos. Sa halip magtulungan, magkaisa para sa kabutihan ng bayan, pagunlad ng bayan at mabigyan ng solusyon ang maraming problema ng ating mga mamamayan. Yan po ang panawagan ng Pangulo at tama yun. Kasi before and during election, sobra ang politika. Eh kung ngayon naman pagkatapos ng eleksyon, mamumulitika pa rin sila. Ayan ang mangyayari sa bayan natin. Lagi na lang ganun. So tama ang panawagan ng Pangulo, dapat ay sa isang tabi na. Magsama-sama na. Kung kayo nanalo, dahil ibinuto ng taong bayan, ano man ang inyong kinaanibang politika na grupo, dapat para sa bayan ng galaw. Hindi yung panggugulo o hindi yung katulad ng ginawa dati. Kung noong araw sila hindi pa senador, hindi pa sila congressman o local official, ang mga banat nila, kaliwat kanan, below the belt. Ngayon sila elected na, may mandato na sila, nanumpa na sa saligang batas, hindi nila dapat gawin yan. Dapat sumunod sila sa rule of law. Yan po ang... Diba? Dapat mahiya-hiya talaga sila sa balat nila. Kasi, naewan ko lang kasi si Senator Robin naman, hindi naman siya nahiya sa sa milyon-milyon bumoto sa kanya. Diba? May pasabi-sabi pa siya dati na yung loyalty niya is hindi na sa isang tao, kundi sa taong bayan na. Pero up until now, wala. Doon pa rin siya sa Duterte side. May paiyak-iyak pa siya nung dinala sa dahig sa FPRD. Diba? Samantalang yung mga victim ng EGK, walang paki si Senator Robin doon. Ating paalaala at panawagan sa kinaukulan. Hindi ho pwede yung lagi na lang magtatakutan. Ha? Tama. Magsisiraan. Laging Tama. Ang mamamayang Pilipino. Hindi ba kayo naiya sa taong bayan? Hiningi nyo ang boto nila at suporta nila. Ngayon, I think wala sa balat nila yan. Or I think wala talaga. Wala talaga silang hiya. Or ewan ko kung paano nila na-team yan. Na parang, alam nyo, sobrang mabulaklak kapag tumatakbo. Ito yung gagawin natin para sa taong bayan. Pero kapag ka nagsipanalo na, Diyos ko, oy, bakit nyo ginaganito si Diba? Bakit nyo ginaganito si VP? Diba? Pinupolitikan nyo siya. So sad lang din kasi nakalusot pa si Camille Villar at Amy Marcos. Grabe yun, kinilabutan ako dun. Diba? Ganito din pala sa Pilipinas, I think yan yung bagong meta Kapag babalimbing ka, mananalo ka pa sa election. Ewan ko lang sa 2028 kung gagayahin na naman yan ng ibang mga senador na magpapare-elect na biglang babalimbing Ay nako, sana naman hindi. kung nandiyan na kayo, ang gagawin nyo ay tuloy pa rin ang mga pangsarili at personal interest. Aba, dapat mahiya kayo dahil kayo ay papasweldoin na ng mamamayang Pilipino. Kung noong araw kayo sa gobyerno, sige lang ang ginagawa nyo, baka hindi pa kayo gumagamit ng pera ng bayan. Pero ngayon, kung senador na, o congressman, o local official, pera ng bayan ang inyong sweldo at gastusin, aba, mahiya naman kayo. Sa bayan, may tayo ng pera. Ayan. Tama. Sunod na pag-usapan natin. Ebidensya, dapat tingnan. Hindi Ito. personal. I think si Senator Amy yung nagsabi niyan. Tingnan natin. Kaibigan, utang na loob at iba pa. Yan po ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kasi may panawagan si Ping Lacson na Si Ping Lacson din. Kasi sa pagkakaalam ko yan din yung sinabi ni Senator Amy Marcos na ebidensya daw yung titingnan. Titignan ko talaga yung gagawin ni Senator Amy Marcos na yan, men. 'Di ba? Kung ebidensya. Tingnan natin kung ano yung reaction niya kapag makita nila yung ebidensya about doon sa mga fake names, mga Mary Grace Piatos na yan. 'Di ba? Tingnan lang natin, men, kung paano nila ilulusot yan or paano nila i-handle yan. 'Di ba? So sana totoo sila na maka-ebidensya sila, at wag silang magbulag-bulagan talaga. palakasin at siguraduhin ng mga prosecutor, ng congressman, ng kongreso, malakas ang ebidensya. Dahil naniniwala si Ping Lacson, kung malakas ang ebidensya, matatanggal, magigilty si Sara Duterte. Pero pag mahina ang ebidensya niya, malamang akwita lang aabutin ni Sara Duterte. Kaya ang challenge nitong Senator-elect, dati hindi siya nagsasalita dyan dahil kasi hindi pa naman siya senador. Ay ngayon, senador na siya. Naproklama na. Ewan ko lang kung paano nila masasabi na mahina yung ebidensya yun, 120 million pesos in just 11 days. So, mahina pa pala para sa kanila yon. If ever talaga mahina pa yun, ewan ko na lang talaga sa Pilipinas. Ano ba yan? Kasi mahina lang yung 125 million. Ano yung malakas nila? 1 billion. Anak ng teteng, Yan ang kanyang apela. Palakasin ang ebidensya.
para sigurado makakuha at makumbinsi ang mga senator judges dito sa gagawing impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. So big challenge ito, ganun pa man, matagal na sinabi ng Kongreso at ng mga prosecutor, malakas ang article of impeachment, ebidensya, testigo, mga bank account, corruption, bank account, sa kapangyarihan, pagbabanta sa buhay ng abuso sa Presidente, kapangyarihan. the House, at marami pang iba. Kaya nga 7 At marami pang iba. Tapos, kapag ka ito talaga ewan ko kung ano yung mararamdaman nyo na parang after ng paglilitis, lack of evidence. Ewan ko na lang talaga. Grabe. Lack of evidence. Ganun karami. Grabe. Nakakatakot yung Pilipinas kapag ka ganun. article of impeachment. Noon pa, sigurado na po ang mga congressman, malakas ang ebidensya. Ganun pa man, tama lang yung sinabi ni Lacson. Dahil ang kanya naman ay paalaala. Kasi nga ganun pag malakas ang ebidensya, makukumbinsi ang mga senador judge. Tanggalin si Sara. Kasi ang trabaho ng Senado, i-impeach. Tanggalin sa posisyon ang impeachable official like by. Pero what if magbulag-bulagan? Kasi nga, kasamahan nila Grabe Dapat siguro kapag for example may senador na magbubulag-bulagan, kunyari lang, impeachment ni VP Sara, tapos may senador na object, hindi pwede yan, di ba? Dapat kapag ma-impeach si VP Sara, yun din yung isunod, di ba? Yung senador na yun, na dapat i-impeach din yun. Wala lang, suggestion lang naman. Kayo, agree ba kayo doon? For example, i-impeach si VP Sara, tapos may tanggol ng tanggol kahit litaw na litaw yung ebidensya. Diba? Parang biglang pa lang ba? Ba't natin si BP? Hindi yung ebidensya niyan. Tapos malaman-laman natin nag-succeed yung impeachment kasi matibay yung ebidensya. Dapat yung senador na yun, i-impeach din yun. Diba? Do you think? I think maganda yun Diba? Para syempre, di na pamarisan. President, pag mahina ang niyang ebidensya, ay mahirap makumbinsiya. So sana sa ebidensya tumingin. Kasi pag nangibabaw ang mga personal political interest, tagilid ang laban niya dyan. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang lahat ng ito ibabantayan natin. Kung sa ngayon, ang mga mamayang Pilipino ay meron ng conclusion, meron sa pantaha, meron speculation, may sariling opinion, okay lang yun. Kahit ako naman, ang final ay sa medyo tagilid na yung impeachment. Parang yun nga kasi may may bilang din talaga yung nila yung mga senador nila diba? Tapos may 2 balimbing pa na nakapasok, si Villar at saka si Amy. So medyo mahirap siya. Ay ng mga senador judge, 24 senador ang magtatrial at magpapasya after na maraming mga hearing o trial. Abangan! Please like and share. Abangan! So, I think hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Mike Abby Opinions. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. Sir Mike Abby Opinions. So, yeah, subscribe nyo rin. So, again, that's it mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita nyo naman yun grabe si VP Sara, may pa-blood bath pang nalalaman, di ba? Bibitaw ng ganyang salita Actually, hindi naman na talaga siya nakakagulat kasi syempre, alam naman natin na ganyan talaga magsalita yung mga Duterte. Pero I think yan din yung some kind upgraded version of VP Sara, di ba? Na from PBBM First Lady Lisa Marcos, di ba? Romualdez, meron akong na assassin, ipapatumba ko kayo. Diba? Ganon. Tapos ngayon, nasunda naman ng bloodbath. Grabe. Sobrang napaka-violente. Diba? Violente yung galawan Diba? Ang mas malala pa, yung kapatid niya, ginawa talaga. Headbutt talaga. Diba? Tapos ngayon, ito naman si BP Sara. Sobrang violente niya. Diba? Bloodbath. Tinakot ba naman yung diba? Ay nako, ewan ko talaga kung kailan magtatanda tong si BP Sara Ewan ko kung dahil ba yan sa kaba niya na baka ma-impeach siya or wala lang, excuse me, pinapangatawanan niya lang talaga yung pagiging Duterte. Diba? Nakakainis yung ganun Tapos yun nga yung mga senador, sana sila maging fair sila like or siguro yun nga sabi ko nga sa inyo as expected na natin yan na
meron talaga magtatanggol kay Bibi Sara dyan. So, ewan ko lang kung hindi ba sila magmukhang katawa-tawa dyan na sobrang linaw ng ebidensya tapos parang, di ba, palalabasin nila na lack of evidence or mahina yung ebidensya. Ewan ko na lang talaga kung magawa pa nila yan. Kasi kung magawa nila yan, ewan ko kung paano pa magpa-function yung batas natin. Na parang, syempre, nakakalungkot lang ding isipin na bakit kapag ordinaryong Pilipino, sobrang grabe yung pangil ng batas. Pero kapag sa mga politiko na, mga buhayang politiko na yan, wala. 'Di ba? Walang pangil yung batas. Nakakainis lang din. 'Di ba? So, yan yung aabangan natin ngayon, men. So, kita nyo naman, may ano din talaga, marami-rami din talaga. Pero sana ma-justify yung mga ebidensyang yun at hindi masayang, hindi matapon, ano. So, I think hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Mike Abby Opinions, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out. Uy, may mga products pala tayo dyan sa baba. Di ba? Bili lang kayo if ever gusto nyong umiscore ng mga bagong Pilipinas shirt or whatsoever, yung ganito aqua flask na lalagyan ng tubig, mainit at malamig. So, kaso lang tag 1,000 plus to eh. So, anyways, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Filipino IC.